Good day! You're listening to J1K Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at J1K Top Facebook. Here's your message for today. Wala na ba? Okay. So kung makikita nyo doon, mga picture, it is either solo, grouping, sceneries, o kung ano-ano pa. Ano pa yung nasa baba? Camera apps. Camera apps. Okay. Paki-flash po ng next slide. Okay. Ay, hindi kita. Okay, our topic for today is about selfie. Selfie. Ano sa tingin niyo yung madederive mo sa selfie? Anong meaning ng selfie? From the root word, sarili. Ano pa? Makasarili. Pwede? Ano pa? Okay. So, kung titingnan natin sa Wikipedia, according to Wikipedia, selfie is the Oxford word for 2013. So, siya daw yung gamit na word nung year 2013. Selfie means self-photograph, self-photograph, self-glorification, and others. So, pray muna tayo. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Abba, Father in heaven, we thank you for this day, for another opportunity, O Lord, na makakarinig kami, O Lord, ng salita na nagmumula sa iyo, O Lord. Lord, today we are breaking any wrong mindsets in Jesus' mighty name, O Lord. And Lord, we are breaking the walls of insecurity, O Lord, the walls of discrimination in Jesus' mighty name, O Lord. That, Abba, Father, let your word enter us, O Lord. Lord, let your will be done, O Lord, and have your ways on us, O Lord. That today, O Lord, not on this very day, O Lord, this will be the start of great awakening. This I pray in Jesus' mighty name. Amen. So, hindi pa po talaga yun yung title ko. So, my title is Selfishness. Selfishness, a me mentality. Ano ba yung me? Ano yung me? Ako. Ako. So let us start with our verse. Let us read Santiago 3 verse 14. Sabi doon, ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagbalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Sabi doon, inggit at makasariling hangarin. So di ba kapag tayo nagsa-selfie, di ba from the root word selfie itself, self. It means sarili, makasariling hangarin, inggit. Bakit ba nagsaselfie ng isang tao? Minsan nagkakita ng isang selfie post sa Facebook. Ay, parang gusto ko yung post na yon. Nagkakita ako, makikigaya ako, makikitrend ako. Gusto ko yon, yung mga nakanguso, duck face, mga picture ng mga nakayuko, mga emo. Okay. So, sabi sa next, Santiago 3 verse 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa diablo. So, sabi doon, makasanlibutan. Ano ba ang selfishness? Selfishness, magiging makasarili. Bakit ka ba nagiging makasarili? To gain power. To gain riches. Para lang sa sarili mo. Makalaman. Kasi gusto mong madami kang luho sa katawan. Sabi doon, ang selfishness daw mula sa diablo. Saan ba nagmula yung word na selfishness? Sabi doon, saan ba nagmula ang pagiging makasarili? It starts with Lucifer, the fallen angel. So si Lucifer, kilalang-kilala nyo naman po. Tingin nga sa katabi. Malapit ba? Wala.
Wala dito, di kayo makapapayag nun. Okay. So si Lucifer, ano ba yung history ni Lucifer? So sabi sa Isaiah 14 verse 14, ito yung pinag-umpisahan ng selfishness niya. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Di ba ang kwento ni Lucifer, gusto niya mas mataas siya kay Lord. Gusto niya kasing taas siya si Lord. Gusto niya maging God din siya. He wants to treat himself to be a God. Doon nag-umpisa yung selfishness. Sarili lang niya yung inisip niya. Ano nangyari? Pinatapon. Sabihin mo nga sa katabi mo, gusto mo bang mapatapon? Hindi sumagot? Wala ata kayong kausap. Ayaw. Amen. Wala akong may gusto nun. Sabi sa Isaiah verse 16, sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ano yung wrong mindsets natin? Sabi doon, wrong mindset about money, it is the root of evil. Ang pera daw ang pinagsisimulan ng lahat ng kasalanan o lahat ng kasamaan. Totoo ba? Totoo ba? May hindi, may oo. Love of money. Love of money ang evil. Ang truth, selfishness is the root of all evil. Mali yung mindset na natin na money daw yung simula ng anumang kasamaan. Ikaw, kung ikaw makasarili ka, di ba, you want to gain more money. Ano mangyayari? After gaining money, after na pagiging makasarili mo, you will do evil just to get money. So the root of all evil is selfishness. Sabi nga doon, di ba? Sabi nga doon sa verse, at lahat ng uri ng masamang gawa, doon daw nag-uumpisa. Okay. So, let's try paglabanin natin good versus evil. Okay. So, good versus evil. Jesus versus Lucifer. Ano ba yung mga makasariling ginawa ni Lucifer? At ikukumpara natin kay Jesus. Pero hindi naman karapat-dapat. Diba? Unang-una, flash. Okay. So sabi doon, Jesus lived the heaven for man's sake. Iniwan ng Diyos ang kanyang trono para sa iyo. Anong ginawa naman ni Lucifer? Lucifer wants more than the heaven. Si Lucifer naman, gustong-gusto niya yung langit. Tapos si Lord, hindi niya inisip yung sarili niya. Doon, ang sarap-sarap na ng buhay niya. Pwedeng kahit anong gusto niya, makukuha na ni Jesus. Pwede namang hindi na siya magpapako ng krus. Pero for man's sake, iniwan niya ang heaven. Next. Jesus does not want publicity. Then Lucifer wants people to bow down unto him. Jesus does not want publicity. Saan instance ng Bible to? Diba tuwing gagawa ng miracle si Lord, sinasabi niya, wag niyong ikalat, wag niyong ipangalat na ako yung gumagawa ng miracle. He does not want publicity. Isa pang instance, he does not bother about reputation, about his reputation. You know, Jesus is a God. Pero, di ba, nung nakita niya si Zacchaeus sa taas ng puno, he bothers. Tagang pinuntahan niya, pupunta ako kahit alam ng mga tao na sasabihin niya, ay, Diyos ng mga Diyos, ang sinasabing Messiah, sasama sa isang makasalanan, sasama sa isang maniningil. Diba? He doesn't even bother about his reputation. He doesn't even bother about publicity. Next, Jesus become a servant. Si Jesus naging servant. He serves the people.
He do miracle. While Lucifer wants to be served. Si Lucifer nagpapadala ng napakaraming demonyo sa lupa para lang kumuha pa ng alipin kasi hindi pa siya kontento. Hindi pa siya kontento kung anong meron siya. Sabi doon, sometimes I wonder what Jesus would have done if he lived in an age of camera. Ano kayang gagawin ni Jesus kung nabuhay siya sa world ng camera? Sa tingin nyo? Sa tingin nyo? Guess, wild guess. Magse-selfie kaya si Jesus? Sabihin niya, oh, look, may tao sa taas ng puno. Wow, I saw Zacchaeus. No, he does not do that. Sabi doon, would he tweeted photos of himself hanging out? Sa tingin nyo, gagawin ni Jesus na mag-tweet o mag-post sa Facebook, hi, nakapako ako sa krus, kamusta kayo dyan sa baba? Di ba hindi? Jesus does not that. Jesus, hindi ginawa ni Jesus to. So yung nagsasabi dito, who wants to be a Christ-like? Ha? Wala? Wala? Bigla nawala. Amen ba? Konti na lang. Salamat sa dalawang nagsalita. Dalawa lang po ba yung kausap ko? Sabi pa doon, before we proceed, let's watch this video. Pa-play po ng video. Sa umaga, ang dami mo pang muta, kukunin na agad ang kamera. Sabay kukuha ng litrato kahit di pa nagsipilyo. Pakuha lang ang tama mong anggulo. Ayoko niyan, burahin mo yan. Ang taba ko yata dyan, ito na lang. Kasi naman, mas mukha akong payat na tignan. Sabay caption ng magandang umaga dyan. Sa kainan nakita mo ang ulam nyo, tortang talong. Kukunan muna ng litrato kahit sobra ng gutom. Tapos i-upload ito at i-share mo dun sa friends mo. Sabay tanong, anong ulam nyo? Tara kain tayo. Lahat ng iyong galaw ay meron kang documentation. Lahat din ng ito pinapakita mo sa nation. Kung ito nga ang iyong trip, sige lang baby, click ka lang na click. Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time. Ipakita sa mundo ang maganda mong smile. Selfie, 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 selfie tayo pang may time. Ang pagiging maganda at pogi rin a crime. Selfie, selfie din pag may time. Okay, stop na po. Okay na po yan. Okay. So, ano mapapansin nyo dun sa video? Sabi doon, pagkagising pa lang sa umaga, nandun pa ang muta, hawakan na ang camera at mag-selfie. Anong gusto iparating ng video? Ikaw ba, pagkagising mo sa umaga, anong ginagawa mo? Do you even bother to read the Bible? Binabasa mo ba? Inuuna mo pa yung selfie-selfie. On dress codes, pag pupunta ka sa mall, nakapantalon ka. Pag pupunta ka dito sa church, naka-shorts ka. Kamusta naman yon? Sino bang importante talaga sa'yo? Totohanan na. Sino bang mas importante sa'yo? Yung mall o si Jesus? Pupunta ka sa church, late ka pa. Anong ginawa mo? Nag-makeup.
Nag-makeup pa po ako na late ako. Pero kapag pupunta sa date, ang bilis-bilis, 30 minutes pa lang, andun na. Pag pera na pinag-uusapan ako, pautang muna ng pamasahe at pupunta ako doon. Pero pag may gawain na sa church, wala akong pamasahe eh. Ang dami mong dahilan. You're too selfish. Hindi isip mo lang yung sarili mo. Sobra mong selfish. Now, let's talk about the signs of being selfish. Signs of being selfish. First, ano ba yan? Agad-agad? Wala na excited. Una-una, you want to go first. Gusto mo lagi nauuna ka. Pag andyan ang pagkain, yun, haharurot na. Kahit may kasama, biyahe ka, basta ako kakain. Iniwan na yung kasama para lang sa pagkain. You're too selfish, hindi mo lang iniisip may kasama ka. Pipila ka, uuna ka pa doon sa matanda. Alam mo namang pagod na yung matanda. Hindi ka man lang magpalamang. Next. You want to win. Gusto mo lagi nananalo ka eh. Pupunta ka dito sa harap, ay, gusto kong pumunta dyan sa unahan. Kasi dyan, makikilala ako. Akala mo ang pagpunta dito sa unahan, competencies, akala mo labanan. Hindi. Next. You want to be seen. Gusto mo lagi nakikita ka. Gusto mo ikaw lang yung nasa spotlight. Tagang gagawin mo ang lahat para lang ikaw yung nasa spotlight. Magsusuot ka ng jacket kahit tag-init. Magsusuot ka ng kalahatian, kalahating pantalon, kalahating short, para lang mapansin. You're too selfish. Gusto mo lagi ikaw yung main point. Gusto mo ikaw yung attraction. Last. You want everything to be fair. Dito sa pula ko. Gusto mo lagi parehas kayo. Bakit siya ang unti-unti nang ginagawa? Ako ang dami-dami. Pagdating sa church, ako na lang lagi naglilinis? Paano naman kayo? You want to be fair? Gusto mo lagi patas? Kakain, mas lamang si kuya. Bakit po mas lamang si kuya? Siyempre, mas malaki ang tiyan. Gusto mo lagi fair, gusto mo patas. Eh kung laging patas, edi sana pare-parehas yung height natin. God does not made the world para maging patag. Kung lahat patag, paano babagsak ang tubig? Sadyang ginawa tayo ni Lord para maging iba't iba. Kasi alam ni Lord, may nilagay sa'yo si Lord na unique part. And that is for you to discover. Now, what is the antidote to selfishness? Antidote to selfishness. Sabi ng Romans 12 verse 10, honor God's command. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ano ba yung command ni Lord? Diba? To sum up everything, the 10 commandments, love one another. Mahalin mo daw ang kapwa mo. Hindi yung sarili mo lang lagi ipinapasok mo. I love myself. Siguro motto mo, me, myself, and I. Lagi mo motto yon. Next. Bilis ba? Kinokopya nyo ba? Next. Nakakahila, no? Share your wallet.
Patingin nga ng wallet. Coin purse. Bigla nawala yung wallet, nagbubulsa lang kaya ako. And practice hospitality. It was said on Romans 12 verse 13, tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatiran at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Tumulong daw. May humihingi sa'yo ng tulong, talagang iyak na, tulo na ang dugo. Hindi mo pa tinutulungan. Grabe naman yung pagiging bato ng puso mo. Ayaw mo mabawasan yung kayamanan mo. Taga magbibigay ka, talagang iisipin mo pa yung 10 piso, ibibigay ko ba ito kasi mababawasan na naman yung budget ko. Lagi mong pinoproblema yung present. Ay, yung future. Lagi mong pinoproblema yung future. Lagi mong pinoproblema kung ano yung nasa inaharap. Sabi, ay, pag binawasan ko ito, wala, paano na ako bukas? You're always thinking about tomorrow. Di ba lagi naman natin sinasabi, what you sow is what you reap. Pero depende yon. Depende yan sa tataniman mo. Kung matabang lupa, matinik manghingi, mataba na sa panghihingi, madawag, hindi mo alam kung saan dinala yung yung binigay mo kung sa Hanson ba o sa Sogo. Next. Social aspect. It was said in Romans 12 verse 16, magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Sabi, hindi naman po ako nagmamayabang. Nakikasama po ako sa mga dukha. Sino ba yung kasama mo? Ibig sabihin, dukha agad yan? No. Makisama sa mga dukha o kapos palad. Hindi yung, naalala ko yung kagabi, yung sa prayer meeting yung sa powerhouse natin, yung sa verse ng Bible, yung pagtatangi, yung kapag ang dadating yung madaming singsing, binibigyan mo na magandang upuan. Tapos pag yung, alam mo yung mga sulsi, butas yung yung damit, bahala ka, pumili ka ng sarili mong upuan. Namimili. Sabi, makisama kayo kahit sa mga dukha, makikasama ka. Okay, makikasama po ako. Doon sa mga nangangaroling sa jeep, pag nabibigyan, dering-diri. Alcohol, pahingi. Dering-diri, akala mo naman. Alam mo, mas nakakaawa ka. Kasi, on physical, oo, rich ka. Pero on spiritual, ewan ko sa'yo. Baka naman mas dukha ka pa sa kanila. Next. Lessen your 5-letter word, pride. Pride, sabon. Sabi sa Romans 12 verse 17, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mabuhay ng marangal. Sabi doon, sikapin, hindi lang, alam naman natin na napakahirap naman gawin nun. Sinusuntok ka, hindi mo susuntokin. Hello, reality. Ikaw kaya suntokin sa mukha, di ba mapasuntok ka din? Mahirap. Pero this is the command eh. Bilang Kristiyano, dapat nakikitaan ka nito. Baka naman Kristiyano ka lang sa loob ng simbahan. Paano sa labas? At the bottom line of this preaching, next slide po. Do you want to be the reincarnation of Lucifer? If you don't want, then start changing yourself. Baka naman mas matagal pa yung ginugugol mo sa pagkutkot ng cellphone mo kaysa sa pagdadasal mo. Baka naman mas busy ka sa ibang bagay, sa pakikipag-date, sa pakikipag-inuman, kaysa pumunta sa church.
Baka naman sobrang selfish mo na tuwing dadaan kang may pagkain, tago-tago mo pa para lang hindi ka mahingan. Talagang isinisiksik mo, talagang effort ka sa pagtabi para lang hindi makita yung dadala mong pagkain. You're being selfish. Baka naman nagiging selfish ka na dahil nananatili ka lang dyan sa tayo mo. Ikaw ang nagbibit-bit sa church pababa. Kasi you're already contented, ayaw mo nang lumago.